kumusta kap si para sa imo, kumusta po si naging pagbisita digdi ni President Ferdinand Marcos Jr.? Ano po ang sa indong masabi duman, Kap? Ako po personally, siyempre po, maugma and siyempre po dakulang onra na nagbisita po ang pinakahalangkaw na leader kang sa tuya pong nasyon, digdi sa Naga. And personal po na maswerte kita nakaabrasa man kita, naka-handshake man kita sa tuya pong presidente. And yan, siyempre po maugma pa kita na may mga dara siyang proyekto na pigpondohan igdi po sa Naga na dakulang, syerto pong dakulang tabang sa tuya pong syudad. Alright. Sa hiling mo, Kap, in your own opinion, dakula ba ang impact or dakula ba ang maitatabang kang pagdigdi po ni President Marcos Jr., especially sa mga problema po digdi sa Naga, lalo na sa mga pagbaha, Sir Gerald? Dakulaon po na tabang, dakulaon po na bagay ang pagbisita kang sa tuya pong presidente, hindi po sa tuyang syudad para po mahiling niya mismo personal si mga problema tapo digdi, partikular po nga sa pagbaha. Yan po sa tuyang evacuation center, yan po sa tuyang Coliseum na dakulang tabang po sa tuyang syudad, aron po katong Typhoon Christine na saro po sa tuyang maging na mayor na evacuation center. And ayan po nga rin, naaayuson siya ngunyan na sisiguraduhin po na magiging talagang ready and mas conveniente ang paggamit na po kay yung sa tuyang syudad. And apera pa po kaya siyempre si pagbisita itong maaraman pa po si ano pa man na ibang pwedeng gibuhon sa satuyang syudad, sa pagi po siyempre kung satuyang alkalde, masabi po si mga dapat panggibuhon sa satuyang syudad, hindi sa Naga. Alright. Ini ka, para lang aram din kang sa tuyang mga paradangog, para aram din kang sa tuyang mga listeners and viewers, especially sa mga taga-ibang banwaan, hindi sa Kamsur, bako lang sa Naga. Ano ba kap sinabi ni President Marcos Jr.? Ano ba ang laman kang sa iyang speech o talumpati? Kasuon Kap. Sa totoo sir Gier, sa ugma po, nagsabat sa naman kita and daiman po kita nakasali duman sa pigtaram ni daiman po kita nakaibanan duman po sa programa, duman sa sa kung sa actually po duman lang po kay kami nagsabat sa Coliseum kan sa ugma, and si instruction sa to gorde naman po kita pinaiba duman sa sunod na programa. Pero si Aram na po syempre ito po nga rin dakulang bagay duman si 500 million na binabang pondo para po sa tuyang syudad sa pagpaayos ng evacuation center kang sa tuyang pong Coliseum and sa iba pa pong mga establishments na sabi po nga ni Mayor Lenny na dagdagan man po rin pondo and pinaabot niya pa po nga ni sa ibang mga concerns sa tuyang pong syudad. And ang saro pa po duman na magandang nadangog na ito po nga ning sipag igdi po mayong politika, trabaho sana, taarang taman po baga na sinda po naging pagkalaban ka nakaaging election, pero maugma po na mahiling ng sa tuya pong mga leader sa nasyon, kumbaga po naging saro para po matugunan ito po sa tuyang problema di sa tuyang syudad. Kumbaga po ginirid ninda sa inda pong political um, si pagbanga nila sa politika. And yan po na dai po imposible ang mga proyekto, ang mga programa, dai po imposible na mangyari iyan, dawa po magkalaban sa politika. So hindi na lang po na sa politika, baka man po sila personal na magkalaban. And para po mangyari ang gabos na mga proyekto as in programa na ikakamari po ang sa tuyang syudad and syempre po ang sa tuyang nasyon. Alright, yun. Very well said, Kap. Ay, ni Kap, para maaraman mi lang din. Agora, ano ba kadakol, Kap, si nagsabat kay President Marcos Jr. Kung sa inyo Pardon mo sir, Kap nakabali, pardon. Kap Gerald. Yes po, so ugma po yes sir, sa ugma po sa Coliseum, actually po si mga invited man lang na mga guest na nagsabat ki President, on our part poigi sa Coliseum, si mga imbitado po, syempre po si mga city officials ng tuyang pong syudad, syempre sa Panginoon po sa tuyang alkalde, si mga miyembros po ng Metro Naga Development Council, si mga mayors po na miyembro ng MNDC, and si kabos pong mga punong barangay kang syudad, kang Naga. Solamente po kami lang si Yaon po na nagsabat and medyo stricto po nga talaga si sa indang safety protocol. Syempre po presidente yan, kaya po talagang bago po nag-abot si presidente sinigurado po kang PSG na
safe and kumbaga si Yaon lang po talagang invited si Yaon. And Opo. Yaon man po pala, Kap sa sorry, barangay. si mga ano pa po pala sir, sorry, yaon po pala si mga sa tuyang mga players kang Naga City, si mga athletes ta, yaon din po, siguro po more or less, baka po mga more or less 200 po siguro kami gabos kung tututalon po si mga yaon sa GMR Coliseum Kansugma. Alright, opo. Diyan kap sa barangay ta, sa Concepcion Grande, natawan ba kita kap ning pagkakataon na magbisita diyan si President Marcos? Sa totoo sir, dahil po, kumbaga talagang si Katuyahan na po, ito yan ang nga pong si sa Triangulo and Pequeña, si Mayor Mende po talagang pinaka naapektuhan kang bagyo and during na may disaster, totoo man po baga talaga na si pinaka nadanyaran kang bagyo and sa ngunyan iyo po talaga si pinaka hararon pati na naapektuhan kang Typhoon Crescent iyo ang Barangay Triangulo and yan po nga ni Pequeña nadakula pong parte kan sa Guprep and kita po since po kaya ongoing naman ito yung patrabaho tadig di sa through Mayor Lenny ini pong sa Sagup Creek ta na ito po nga pig meeting ta na pig meeting na kang syudad si mga naka-star sa gilid kang sapa na kumbaga po magpundo na magayos and magpakaray or kung may maitutugdok pa din na po magpadagos kaya po sa ngunyan and ayan po anytime po basta may budget na kung ngayon na po sindang malilipatan i-relocate po sinda. So, kumusta kap sa feeling na kita nakadaupang palad kita mismo personally sa satuya pong presidente, Kap Gerald? Talaga actually kumbaga po medyo goosebump man po nga na personal talagang naabrasa ta ang satuya pong presidente. Actually iba po siya. Actually bako man po kitang Marcos actually. Pero iba din po talaga si feeling na mahiling siya personal and yan mas ma-handshake pa po nga medyo ano ba kakauna din po nasaro kita sa naimbitahan para personal na magsabat at in welcome po sa statuyang presidente. Opo. Dahil ka mo kap natawan ng pagkakataon na makaulay ang presidente? Actually po medyo strict po kaya si actually po si pag sinangyari lang is nag 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 pila kami kumbaga po ano kami sa gilid and saro-saro po kaming abrasa kang sa tuyang presidente. And yan, nagkakamusta man po siya, kamusta man po siya actually, and yan, good morning. And diretso po siya actually duman sa mga athletes duman po siya may kadikit na mensahe. Alright. So, pero given a chance kap na makaulay ang satuyang presidente, ano ko ta ang sa imong sasabihon, if ever, Kap? Definitely po, sisasabihon ta, syempre po, ingawahon ta na talagang masigurado na po na mapakarahay ni pong sa tuyang Sagup Creek na madagos po na ma-implementar si linig clear kang sa tuyang pong agihan igdi sa Sagup Creek na nasa ko pong kang Grande, syempre po pasiring duman sa Triangulo na iyo po si nasa sakupan. And siguro apera po kaiyan, siguro si iba pa pong mga proyekto tadigdi, syempre iyo man po si statuyang personal na iahagad na mangyari si sigurado po kan statuyang national highway na magpatagling problema digdi sa statuyang barangay. Alright. So, ini palibasa nagbisita pa lang dyan si President Marcos sa Sagup Creek. May ano kap sa iyang feedback tungkol sa Sagup Creek? Kap? Actually, po kaya kita sa nakaiba personal, ang nakaiba pong kapitan kan pag-ikot duman sa Sagup Creek na parte po sa Triangulo, si Kap, if I'm not mistaken po si Kap Monex Arevalo. And yan, base po naman sa videos na nailawas. And sa update din po ni Kap Monex sa tuyang grupo. Alright. Yun. Ini, Kap, ano ang masasabi nindo, Kap, sa Ini may mga nagkakalat kay Kap sa internet, nabasa ko din. Before pa mag-visit si President Marcos Jr., parang kini-question si Mayor Lenny Robredo na sabi, dati nga kalaban mo yan sa politika. Dati nga kalaban mo yan sa pagka-vice presidente, kalaban mo yan sa
pagka-presidente, nagbutas ka pa nga ngayon ng maraot yan na tataramon. Ano kaya, ano ngunyan nga ta, parang wini-welcome. Ano ngunyan tagaro, ano na, parang tanggap na nindo or parang maayos lang sa indong mga ugnayan o relasyon. Parang ano kayan, nagsabi ka pa ng positive ngaya kay President. Ano Kap ang masabi mo naman, Kap? Opo, okay akong nahihiling na maraot, lalo po na may naman kitang magiginibo na ang sa tuya pong presidente si President Bongbong, sa tuya pong mayor si Mayor Lene, at kaipuhan, nainaman po nga ni kaipuhan na mag-iriwal pa sa politika since tapos na po siya. Ang kaipuhan na po ngunyan is magkasararo, mangyari po si dapat na mangyari, kumbaga po sa paagi po ni President Bongbong Marcos, madangog po si kahagadan kang sa tuyang syudad, para po maayos kung ano man po si dapat pang ayusin sa tuyang syudad. And sa iling ko po, iyan ang dapat pong maging uh, kaisipan kang sa tuya pong mga gabos na leaders na ang politika po natatapos lang during election. And after that, dapat po magkasararo kita para magtrabaho. And mangyari po si mga dapat ang pangiturugan sa tuya pong syudad at sa tuya pong nasyon. Dapat po igilid na muna po ang politika, maabot na maabot po ma-election, sige, syempre po mangyayari girari yan. Pero sa ngunyan po ang importante talaga is magkasararo, igilid ang politika, kung kaipuhan pong maghagad sa tuya pong presidente. And yan po, styling ko po ang ginigibo po ni Mayor Lenny Robredo, bako man po para sa iya, kundi para po sa satuyang syudad. Na iyo po ang katuyuhan kang sa iya pong pagdalagan bilang alkalde kang syudad. Alright. Ini Kap, nahiling din Kap minsan sa footage, parang nag-ulay si Mayor Lenny and si President Marcos Jr. May idea ka mo Kap kung ano ang napag-ulayan ninda? Definitely po kayo po kitang idea kung ano po ang urulay nindan. Especially po sa politika, dahil man po kita kasali sa urulay na iyan. And kita po, syempre, ako personally po, syempre hoping and praying kita na magkadagos-dagos sa magkasararo. And kita po, saro din kita sa from day one man kay Mayor Lenny, kang sa iya po, kang siya po congressman up to vice president, ang pagdalagan niyang presidente. Kita po, saro man sa number one na talagang nagtutubod sa iya, nagtutubod na may magigibo siya, nagtutubod po na dakula ang magiging ah, magigibo niya sa given the chance na maging po siyang makalaog giraray sa national arena pag-abot po sa politika. Opo. Kumusta man Kap pala na ang feedback ni Mayor Lenny sa pagbisita ni President Marcos? So far po baga so maghilig na po yan very much welcoming man po nga siya and open sa pag-ulay po lalo manungod po sa ikakamaray kang syudad ng Naga. And di ko lang po alam kung naulayan ninda ang manungod po sa national. Sabi ko po kani, kumbaga, kita po nagsaro lang po kita sa nangangadji and nag-wish na sana maging okay para po sa ikakamaray kang sa tuyang pong syudad and kang sa tuyang nasyon. Na sana maging okay ang sinang urulay na kung sakali man pong mangyari giraray, ang politika po baga data talaga, day talaga definite, mayo pong kasiguradad, mayo permanente. Ang short na po may manggagana may madadaog pero dapat po sa pagkatapos kaayan nagtutubod kita na dapat po tapuson na duman si iwal sa politika and magpadago sa kitang magtrabaho gibon po si dapat na gibuhon para po sa satuyang pagserbisyo. And ay sa iling ko po yan ang ginigibo kang satuyang alkalde natapos na po si election kang president kang ang national and kunyan po na siya bilang alkalde kang syudad na kaipuhan niya pong magdulok magrani sa mga kaipuhan na national leaders para po mangyari na maresolberan ang anuman pong problema sa tuyang syudad. Alright. Ini Kap, ano ulay-ulayan din ini Kap sa social media eh. Pagdalagan ni Mayor Lenny sa pagka-presidente sa 2028. Ano ang masasabi mo naman Kap? And ikaw ba Kap, personally uyon ka kung sakali man na magdalagan talaga si Mayor Lenny sa pagka-presidente sa 2028 Kap? Yes po, definitely po ako uyon ako tubod po ako and kumbaga sa man po ako sa ano na talagang magdalagan po sa tuyang mayor ang sa po dating vice presidente kasi po kita araw po nga sabi ko tubod po ako saro po ako sa dakulang nagtutubod na dakula po ang magigibo kang sa tuyang padangat na alkalde ang sa tuyang pong sadiring leader sa national. Natubod po kita na mangyayari po ito yung mga
ah, mga positibong pagbabago para po sa satuyang nasyon. And yan, supportive po kita actually. Given the chance po na mangyari si resources and everything. Aramdaman po kayo na di madali. Actually, ang paglalaog sa politika, dawa po nga baga sa barangay di madali. Lalo po sa national politics. And siguro po ako sa iling ko po kung may pagkakataon na talagang makalaog and kompleto po ang satuyang resources, ang satuyang kandidato, much better po talaga. Dako lang bagay kawaran po ko ta sa Naga. Kaya lang po kung mas makakatabang po sa buong nasyon ta, and syempre po nakulang bagay pa rin yan kasi since siya ang presidente, nakulang tabang pa rin po sa Naga kung sakali po na swertehon nakita naman ang maging leader ang sa abang alkalde sa bilog na nasyon. Alright, iyon. Para sa imo, Kap, ini mga dugang ko na lang nakahaputan, Kap. Kumusta man po si Mayor Lenny bilang mayor di sa Naga? Kap. Kasi po marami, very ano po siya sa leader na very hands-on. Sinusiguro niya po na itong gabos na programa na ginigibo talaga pong aram niya and bakulan po sa aram and talaga pong kumbaga talagang nangyayari. Yan po si Saro Sanari sa ako talaga sa iya. Actually, Vice President po baga siya talagang nahiling taman. Pero napatunayan ta po itang siya si Alcalde. Very hands-on po siya sa programa kang syudad na ginigibo niya. Even po si details. Pag hinapot mo po siya or pag nagtatarap po siya talagang aram niya sa iyang mga sinangyayari sa lambang programa na ginigibo niya. And talaga pong tutok siya bako lang po sa sarong aspeto. Halos gabos po na aspeto talaga pong pigtututukan niya, health, education, sa peace and order, and everything po. Saro yan, kada meeting ni po, talagang aram niya po ang sa iyang ginigibo. And saro pa po, ang talaga pong ang pirmi niya pagpahayag na kung may mga kaipuhan po sa barangay, kami po, di niya papabayaan, lalo po kung para sa talagang ikakarahay man po kung sa tuwing mga constituentes. Alright, iyon. O, ini, Kap, bago kita matapos sa tuyang interview, siguro ano na lang ang maiwawalat ng mensahe sa mga nagenyo, sa mga kabarangay mo, Kap, mga constituentes, in connection din sa pinag-ulayan ta na naging pagbisita ni President Marcos tungkol kay Mayor Lenny and sa mga iba pang mga gigibuhon para sa pag-uswag kang Naga. Sige po, Kap, daw ko po sa imong linya. Ako po, ang siguro po, si mensahe ko lang na ipapaabot, sana po i-take din as positive message and positive positibong paagi po para maging mas mapamaray ang satuya pong syudad. Kumbaga po sana si mga lalo po si mga nagko-komento ng negatibo, sana po isipon na hindi po bako man para sa personal na interest kang mga kung sisay po sa tuyang leader ni Mayor Leno or ni President Bongbong. Hindi po para sa satuyang syudad. Kaya sana po iyan ang satuyang isipon na ini po isika ka marik kagabsan. And kaya sana siguro igilid mo na ang politika. Kumbaga sindangani pong mga leader na iginilid ang politika sa ngaran kan serbisyo publiko, sa ngaran kang pagdara ng mga proyekto sa satuyang syudad. And might as well po kitang mga supporters, kitang mga followers, might as well po na magtabang din po na magkasararo para po mangyari ining mga mga proyektong ini sa Naga. And siyempre po si Hagad si mensahe ta na sana gabos na mga positibong ginigibo kang syudad, kang sa po mga leaders, sana po permitang suportahan. And siguro kung may mga kadikit man pong komento or may mga kadikit na tuyaw, siguro po igibuhon sa tamang paagi kasi may man po talagang perpektong leader, may man pong perpektong tao, gabos man po kita napapatala, kumbaga po. Pero ang ginigibot naman po talaga during that time of decision, ang ginigibot naman po na iyan si pinakamaray na naiisip ta. And kaipuan ta pong maging decisive and iyan po ang nahihilig kong ginigibot kang sa tuyang mga leaders. Kaya kung sakali po man may mga tuyaw sa tuyang mga kabarangay, kasi mga din sa syudad, mga constituents sa syudad, siguro po igibo sa tamang paagi, ipaabot, bukas man po ang sa tuyang alkalde sa mga sa tuyaw para po maayos sa ilig ko po.